Halo-halong emosyon ang nasaksihan ng mga fans sa Beanieverse Regional Concert sa Jensan. Dahil bukod sa successful ang concert, hindi rin nakaligtas ang ibang miyembro ng Beanie na magkasakit dulot ng maulan na panahon at kulang sa pahinga. Ang concert ay ginanap sa KCC Mall Van Terminal Open Grounds at ang mga dumalo ay nasa 10,000 mahigit para mapanood ang Nations Girl Group. Kaya sa kalagitnaan ng show, nakuhanan si Joanna na nag-aalala sa mga blooms dahil nagsisimula na namang umaambon. Pero buti na nga lang hindi natuloy ang ulan. Hindi pa man nagsisimula ang concert ay nababalitaan ng nagkasakit si Beanie Stacy. Kaya agad silang nag-iba ng blockings ng kanilang performances. Pero pinilit at nagawa ni Stacy na makapag-perform pa rin sa kabila ng may nararamdaman. Bukod pa doon ay hindi naman nakaligtas ang leader ng grupo na si Joanna, lalo na sa kalagitnaan ng kanyang solo performance. Medyo may lagnat at sinisipon na rin kasi ito. Kaya hindi nito napigilan maiyak dahil hindi siya satisfied sa kanyang performance. Kaya humiling pa ito na ulitin ang kanyang kanta kung saan kailangan niyang bumirit ulit. Bakit ka umiyak? Sorry guys! Oh my God! Alam nyo, ano ba yan? Alam nyo, itong original tour na to, grabe. Ito yung feeling ko mas nagpatibay sa aming Beanie. Ang dami masasama yung pakiramdam, pero pinush lahat today. Pero pagkatapos ng kanyang solo performance ay hindi na rin ito nakita pang lumabas sa entablado at mukhang hindi na rin ata kinaya ni Joanna at kailangan na talagang magpahinga. Dito rin nasaksihan ng Beanie ang kauna-unahan na marami ang naglabas ng kanilang flashlight at light stick na sabay-sabay kumaway sa ritmo ng kanilang musika na nagpaiyak palalo sa kanila. Ika nga ni Maloy. Guys, thank you so much sa pailaw nyo. Grabe, alam niyo ba? Parang ito yung pinakamaraming ilaw na nakita namin sa kasi alam niyo ba't sila nagpailaw? Hindi sila nag-video. Talagang risk nila yung walang video para sa inyo. Thank you so much, Blooms. Napaiyak niyo ang aming bebe. Iyak siya. Ang ganda sa feeling na makakita nga na in sync lahat. Tapos, wala lang, feel lang din yung kanta. Kasi nakailang beses din kami na, huwag kayo puro cellphone, puro kayo video. Grabe ka talaga. Minil nila yung moment talaga. Yeah, happy moment. Feel din namin. Sobrang siyang sobrang siyang nakaka-emotional. Kasi, wala, isa sa mga bagay na i-cherish namin sa buong buhay namin. Yung mga moments na ganito na, alam mo yun, once in a lifetime lang. So thank you, Bloom, sa pagbibigay ng pagmamahal sa amin. We are forever grateful sa lahat na natatanggap natin pagmamahal. And yung nakita ko, isa yun sa hindi ko nakakalimutan. I will treasure it in my heart forever. Sa Jensan na rin napaiyak si Beanie Mika pagkatapos ng kanyang solo performance at si Beanie Stacy. Talagang nagmistulang roller coaster ride ang emosyon sa Beanieverse Jensan. Mixed emotion na rin siguro ang nararamdaman ng Beanie bukod sa marami na ang sumusuporta sa kanila, syempre di rin maiwasang mapulutan ng mga bashers dahil sa kasikatan nila. Samahan pa na walang pahinga at kulang na rin sa tulog dahil sa sunod-sunod na ganap. Pero sa buwan ng July, ito ata ang puno ng issue yet puno rin ng blessings. Dahil bukod sa prestihiyosong event na naimbitahan sila sa KCON LA, naglabas rin ng bagong docu-series para sa Beanie na eksklusibong pinasilip bago matapos ang concert. At talagang hindi na rin talaga maitatanggi na ang Nations Girl Group ay patuloy na lumalakas ngayong taon. Ang tila biglang tagumpay na ito ay mahigit 4 na taon ng pinaghandaan. Ang meteoric rise ng Beanie mula sa kanilang pagsisimula hanggang sa kanilang tagumpay sa unang solo concert na nagpapakita ng drama sa likod ng entablado sa panahon ng konsyerto habang nagpapakita rin ng mga peraso ng kanilang mga rehearsals at paghahanda. Sa last day ng concert, ang leader ng Beanie na si Joanna ay narinig na sinasabi sa kanyang mga kasamahan sa simula ng teaser na hindi na natin alam kung kailan ulit. Masayang experience kahit makakapagod pero mamimiss natin tong experience na to.
At dito rin ipinakita kung ano ang nangyayari sa backstage, lalo na ang parte kung saan halos mag-panic attack na si Aya dahil sa rami ng tao na naghihintay sa kanila sa labas. Talagang makikita natin kung gaano ka-relatable ang Bini, na ngayon makikita natin nalampasan nila ang pagsubok na sama-sama at kapit-bisig sa tagumpay. Pero pagkatapos mapanood ang napaka-emotional na journey nila ay hindi na rin mapigilan ni Mika at napa-walkout na ito bago pa man sila umexit sa entablado. At ang Bini Chapter 1 na may titulong Born to Win ay nagtatampok ng eksklusibong never-before-seen footage na magpapakita sa mga miyembro ng Bini na nagbabalik tanaw sa kanilang 4 na taon na paglalakbay mula sa kanilang mga auditions, ang kanilang mahihirap na trainings, ang challenges para sa kasikatan at tagumpay, at ang kanilang kahanga-hangang pag-angat sa superstardom sa mga nakaraang buwan. This segment, which is Born to Win, it tells the story about you are a winner, nothing can hold you back, but at the end, sometimes you need each other. Saad ito ng isa sa kanilang coach na si Mickey Purse. Ang docu-series ay nagtatalakay din kung paano binago ng Bini ang landscape ng musika sa Pilipinas at kung paano nagkaroon ng impact ang Bini sa ibang tao. Ito ay unang bahagi lamang ng isang 3-part documentary series mula sa direktor na si Jet Laico. Kaya ating abangan ang mga susunod na kabanata para sa Bini. At katatapos lamang ng Bini ng mga regional legs ng Biniverse kung saan ang girl group ay nagdaraos ng mga konsyerto sa Baguio, Cebu at General Santos. Nakatakda naman silang magdala ng kanilang mga performances sa Canada at sa United States, matapos itong i-anunsyo bilang bahagi ng pre-show lineup sa KCON LA sa July 27. At yan ang ating update. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-push ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganap ng Bini. Sabi ko na si Ate Jo sa akin.